Pilipinas, ang oras po natin. Alas 6:38 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa aming programa. Ito po ang DZRH Usapang Legal. Kasama ko po ang aking paboritong giniguest dito sa aking programa. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Thea Pecho Corpus. Double board work po yan, pero pagmamahal na lang po, no? Ang nilalaan niya sa programa natin. Oo, hindi na po matanggihan. Ang hindi matanggihan, Attorney Cam. Pero, ayan, welcome. Every Monday talaga ang aming schedule na magkasama. Pero sometimes kapag talagang sobrang busy po, no? Yeah. Minsan Wednesday, Friday. So depende. para siyang mushroom, no? Kung saan mo maabutan, sinuswerte ka nga naman. Basta, at least basta. Baka maka once a week tayo. Yan. Baka next time po, thrice a week na. Kasi hindi 3 times a day, Attorney Cam. 3 times a day. Uy, grabe, pagod na yan. Grabe naman Dinaig ko pa meals niyan. Anyway, again po, no, kaliwat kanan yung naririnig natin ngayon, Miss Corpus. Kasi mo ba yan? Miss Corpus. Miss Thea. Ayan, nakakalungkot na balita. Kasi sa totoo lang po, kami po ni Miss Thea ay parehong merong chikiting. So kami po ay may pamilya. So pag nakakarinig tayo ng mga ganitong balita yung nangyari po doon sa una is yung sa Esitex na aksidente, di ba? Pangalawa dito, no, yung kahapon bago. lamang. Yung sa NAIA, no? Sa airport. At reckless driving po, no, ang pinag-uugatan ng mga ito. Pag nakakarinig kami ng ganitong balita, no, masakit man sa kalooban, no, pero kailangan nating ibalita, no. Kailangan pag-usapan. Minsan kasi ang mga bagay, mapag-uusapan lang ng mas matino or ng mas masinsinan kapag ka meron ng napinsala. Alam mo, nakakalungkot lang, no, napapansin ko kasi, no, kapag halimbawa, itong mga ganitong sitwasyon, very traumatic kasi ito. Correct. No? Kapag mga mainstream media ang nagko-cover, in fairness talaga, biniblurred nila, lalo kapag with all due respect kasi yan, Attorney Cam, sa mga biktima ng sakuna. Meron tayong nakita na bigla ka na lang kasi dumadaan to sa feed mo especially kapag yung algorithm niyan, like yung nagbabasa ng news, tapos biglang may magpa-pop up sa'yo na nagte-trending regarding sa isang news o kaya sa isang car accident. Yung nakita ko yung grabe, talagang nakakatrauma, no? Paano kung halimbawa mabata ang nakakita na yung nagvi-video tapos ina-upload. Correct. No? Kasi yung iba clout chasers, Attorney Cam, di mo masisi na kailangan gusto nilang ma-feel na nagte-trending yung mga pinopost nila. Kaya parang abangers talaga sila sa mga ganyang mga trahedya para may maipopost sila na magte-trend. Nakakatrauma po yung makikita mo na talagang may nangingisay pa, may nakalabas na na body part na hindi dapat. Kaya ano rin po tayo, huwag tayong padalos-dalos and wag po tayong maging ano bang tamang terminology, but excuse me for lack of better term, ang ganid, 'di ba, na makakuha ng maraming views, 'di ba? Para lang makakuha ng maraming views kasi hodang may mga ma-offend tayo, mga taong makakakita ng ating mga ina-upload. Ayan. At set aside natin itong mga ganitong mga pagkuha nga na pag-upload na minsan no, hindi tayo nagiging sensitibo. Correct. Inuugatan naman ngayon yung reckless driving. Ang Attorney Cam, reckless driving, hindi lang yan dun sa aksidente dyan sa Esitex, hindi lang din yan sa trahedya dyan sa may Terminal 1 ng NAIA, kundi meron din tayong motovlogger na nag-trending, diba? And yun din yung kanyang kaso, parang reckless driving din. Pero tandaan po ninyo ang reckless driving, iba po sa reckless imprudence. Diba? Parang kasi reckless. Parang napakinggan mo, reckless. Reckless. Ibig sabihin may kapabayaan, hindi maingat. Yun ang ibig sabihin ng reckless, di ba? Pag reckless driving, so hindi maingat na pagmamaneho. Yan, hindi ka nag-iingat, tapos wala kang masyadong napinsala, pero reckless ka. Parang si motovlog. Yung reckless yung driving motovlogger. lang siya. Reckless driving. Pero walang na-damage, no? Kapag nagkaroon na ng damage, Miss Thea, sa property or sa tao, physical damage. Property man yan,
o tao, nagkaroon ng physical injuries, nagkaroon ng homicide, doon na papasok ang reckless imprudence na sinasabi ng revised penal code. Okay. Kasi iba si reckless driving na makikita nyo po sa RA 4136 at yung 4136 po nakasaad po yan sa ating Land Transportation and Traffic Code. Iba po si reckless imprudence na sinasabi ni revised penal code. Oh. Bagamat pareho lang sila, parang tingin mo, ay parehong reckless lang naman yun eh. Pero ano natin, himay-himayin natin. Tapos at the end of our program, itugma natin dun sa mga nangyaring insidente. Diba? Tapos hindi lang yun ang titignan natin, reckless driving. Kasi meron pang mga bagay na dapat silipin natin na maaari bang ganito yung resulta had it been? Yung mga sirkumstansya na nakapaloob doon. Ay naibago or iba. Ay iba. Yan. Correct. Talagang matalinong pag-uusap yung ginagawa natin. Minsan di kami sanay Nagtatry po kami magtali-talinuhan. Nagtatry po kami. Tapos alam mo, nagtatry kami na hindi magpatawa kasi seryoso to usapan na to. Seryoso to, baka maka-offend tayo kasi attorney ka. Kaya sarili na lang po namin yung lalaitin natin para meron tayong nakakatawang pahayag. Diba? Pero kasi at attorney ka, napag-usapan na rin lang natin, di ba? Yes. Para-paras tayo, may pamilya, may anak, may mga taong naghihintay sa atin sa ating pag-uwi. Parehas din tayo nagmamaneho. Parehas tayong gumagamit ng kalsada. Yes. Di ba? Parehas din tayong mananakay. Ano nga ba yung mga responsibilidad natin bilang mga motorista? Yan. Tsaka ano nga ba yung reckless driving? Ang nangyayari kasi sa atin yung iba, nakakapasa, nakakuha ng lisensya. Fixer. Hindi nila alam kung paano sila pumasa. Hindi sila na-exam eh. Walang exam. Diba? Inayos lang. May nag-liaise. Pero hindi nyo po alam may mga, kami, dumaan ako dun sa, yung nasa bangkuan. Ano ba ko? Nag-exam sa bangkuan. Nag-exam din ako. Diba? Written exams. Written exam talaga. Ngayon kasi parang, may written, tsaka meron ding practical exams, but I'm not so Yes. sure kung gaano ka-difficult na yung practical exams. Kasi sabi nila hindi ko sure talaga kasi tagal ko nang ginawa yung examination. Atras abante na lang. Pero yung iba hindi alam yung paano basahin yung signage na nakikita sa kalsada, 'di ba? Yung mga traffic signs, traffic signals. Kaya hindi na rin ako nagtataka, attorney Cam, sa mga nakakasabayan natin sa kalsada kapag ka nagmamaneho. Hindi gumagamit ng mga flashers, ng light signals, 'di ba? Hindi nila alam gamitin kung kailan dapat sila bright. Hindi nila alam gamitin na kapag dadaan ng tunnel dapat naka-turn on ang mga headlights. Hindi nila alam na dapat kapag ka ikaw dumadaan sa mga simbahan, eskwelahan, bawal bumusina. 'Di ba? Ang dami nang hindi alam kasi nga hindi inaral kasi nga siguro hindi dumaan sa tamang proseso. Yes. Kaya ngayon, i-define muna natin ano ba yung reckless driving. Okay. Tandaan po ninyo, iba ang reckless driving, iba si reckless imprudence. Ayan. So, si reckless driving, ayon po sa RA 4136, yung sinabi ko kanina, sa Land Transportation and Traffic Code, English siya Tagalogin mo. Isusubukan natin itagalog ng tama. Ng tama. So, baka matamaan ako. galingan mo. Ang reckless driving po ay isang, ako na nagtagalog refers to the act of operating isang ang pagmamaneho ng motor nagtatagalog ako. Sorry, kasi dati baliktad ako nagtatagalog operating a motor vehicle dangerously. Nako, hindi maingat na pagmamaneho ng isang sasakyan na ginagamitan ng motor. Ayan. Diba? Which puts at risk the safety of person. Na nagiging mapaminsala o kaya nagdudulot ng kapahamakan sa mga tao. Nilalagay mo sa panganib. Ang isang tao. Both motorists and pedestrians. Kasama ng kapwa mo motorista at ng mga tao sa kalsada o kalye. At hindi lang yan, nakalagay din dito, yung sinasabi na yung reasonable cost, yung dinidefine kasi nila ng batas na yung reckless driver ay isa person. Ang reckless driver o ang taong hindi maingat na magmaneho ay isang tao na who operates motor vehicles nagmamaneho ng sasakyan without reasonable caution.
Ay, nang walang pakundangan, hindi Oo. mapaingat talaga. Correct. Walang reasonabling pag-iingat. Oo. Yan. Sabi nga ni Miss Thea, walang pakundangan, walang pag-iingat, no? At pag sinabi mong reasonable caution, walang pag-iingat, ito ay ang mga sumusunod. Naku po. Nako, ito na. Not taking into account the traffic situation. Hindi tinitignan kung kamusta ang daloy ng trapiko. As well as the width, Oh, ang lapad. traffic, Daloy na sasakyan. yung crossing, Ang mga tumatawid. at iba pa, no? Ang dami nito, no? At hindi lang yon, so as to endanger the property or the safety or rights of any person. Ay, na nagdudulot ng kapahamakan sa mga tao. 'Di ba? Na nakapaligid dito. Yes. At alam mo ba, meron palang mga types of reckless driving violation. Oh, iba't ibang uri ng pagiging hindi maingat. Yes. Kasama Mga na dyan motorista. ito yung nangyari sa parehong kaso sa SCTEX tsaka sa DAIA. Overspeeding. Masyado mabilis Yan. na pagpapatakbo ng sasakyan. At kasama na dyan yung driving under the influence of alcohol or Naku, drunk driving. Nakainom, tapos nagmaneho. Kaya di ba nakalagay lagi yan sa mga don't drink and drive. Tsaka hindi lang yan, no? Kasama na rin yung driving under the influence of drugs. Prohibited drugs. Yan. Correct. Actually, kahit nga hindi prohibited drugs, kasi Attorney Cam, di ba remember, may mga, pagka ininom mo na medication, nakakaantok. Ay, totoo yan. Ay, alam mo, relate ako dyan. Alam niyo po, one time na uminom ako ng isang medication na Pangsipon. pangsipon. Oo. Tapos yung sipon na yon, ay sisipon na yun, yung gamot na yun, pasensya. Sisipon na yung tulo ng tulo. Kaya ka naggamot. So, nag-inom ako noon. Oo. Dalawa kasi yon, isang nakakaantok, isang hindi Non-drowse. nakakaantok. Oo. So, yung forte lang gusto yung ko ininom, yung- hindi yung non-drowse. Oo, gusto ko kasi yung talagang matapang. Ganon. So, ininom ko siya. Nakalimutan ko magdadrive ako po. Pero at that time, medyo na madaling araw na yun. Kasi may duty tayo nun. Oo. So, eto na, pauwi na ako. Dumaan ako sa EDSA. Papunta akong Cubao. Oo. Oo. Tapos, alam mo, Miss Thea, Dinalaw ka bigla ng antok. alam mo, naramdaman ko talaga yung bumaba yung mata ko. Oo. Siguro, mga segundo lang naman. Pero, naramdaman ko napapikit ako. Talaga yung mga segundo na yan yung nagpapahamak sa Buti na lang walang mga sasakyan nun. Sasakyan iba. Sinampal ko talaga yung sarili ko at that time. Talaga ang lakas sa sampal ko sa sarili ko. Hindi ko pwede to. Hindi pwede. Oo. Tapos na-realize ko, bakit ako naantok? Bigla mo naisip na nakainom ka nga pala ng yung mga gamot. Ng mga ganon. Kaya, as much as possible, no, dapat iwasan yung mga medyo drowsy, yung mga nakakahilo, nakakaantok na gamot. Di ba? Nangyari sa akin yan, Atty. Ano naman remember mo? Pagtawid ko ng Buendia, sabi ko, hilong-hilo ko, tapos Ito naman naglalakad ka, hindi ka nag-drive. nagda-drive. Okay. Tapos, di ba may dyan, daanan ng Riles? Oh, doon, Sa Buendia, no? Oo, sumampa na ako sa Meriles. Tapos, may tumutunog, boo, boo. Uy, naku, yung tren. Akala ko, sabi ko, ano ba naman yung truck? Sabi ko, groggy nga ako kasi kakainom nga ako ng gamot. Sabi ko, ano ba naman yung truck? Ba't ba nagmamadali? Tapos pagtingin ko sa kanan ko, ay, approaching ang train, Attorney Oh my Cam. gosh. So, akala ko magiging corn beef na ako. So, buti na lang, sabi ni Lord, hindi pa kita kukunin. Hindi ka pa mabait. Sabi. Hindi ka Biglang ka tao, masamang tao ka, masamang damo ka, kailangan mo mabuhay. Oo, masamang damo ka. Makakala nila mabuti ka. Sabi yung ganyan, umusad yung nasa harapan ko ng sasakyan. Kaya umusad din ako. Nakausad Sabi ko, ka. oh my gosh, dahil to sa gamot. Kasi nga pala, bakit ako uminom ng gamot na yun? Dapat Tapos magdadrive hindi. ka. Oo, or kaya ipinahinga ko na lang siya. Oo. Siguro pahinga muna ako dito sa opisina. Sabi ko nga at that time, sana natulog na lang ako sa office. Yan talaga maiisip mo. Oo, tapos pagising mo, kahit wala kang ligo. Diretso trabaho na lang. Trabaho na lang, O, di ba? explain ka na lang sa Asia na nakatulog po ako. Pasensya Oo, na. tapos bili ka na lang dyan, no, ng mga damit. Oo. O kaya, dahil may merch naman tayo. Yun Hindi ka na lang ng pampalit. merch. Oo. Oo. Pero yun nga, minsan talaga, yan ang tinatawag na nasa huli ang pagsisisi, Attorney Cam. Kasi had it been, di ba, hindi aktibo na naman yung mga guardian angel natin at that time, baka Lalong-lalo na po yung mga nagdadrive ng mga public utility vehicles. mas responsible, Yes. mas mataas Kasi- ang responsibilidad nila kaysa Yes. sa mga private vehicles. Tandaan po ninyo, ano ang hawak niyong lisensya? Professional. Professional. Mas mataas sa mga Non-professional. non-professional. Pag professional, 'di ba? Kaya alam mo sa ibang bansa, sa China po hindi naman sa pag-aano. Sa China po, ang mga bus driver nila, alam mo ang tawag nila doon, hindi driver. Ano? Sinabi talaga nila, we do not call Coach. our driver here in China, driver. We call them master.
Oh. Yung paggalang nila, master. At ang master, Shifu. Oh, Master Shifu. Shifu Oo. yung parang Chinese term sa master. Oo. Kaya pag aalis kami, good morning Shifu, kaya ni hao Shifu. Oh. Kasi ganun yung mataas yung paggalang nila. Oo. Kasi hawak ng driver ang Buhay. buhay ng pasahero. So hindi lang siya basta driver, ang tawag sa kanya, master. Kala ko hindi lang siya basta driver, sweet lover. Ay, sa Pilipinas yan. Sa Pilipinas May yan. totoo, Attorney Cam. Kasi Yes. imagine mo kung ilan yung passengers mo sa sasakyan mo, halimbawa sa jeepney. Oh, yes. Ilan ba laman ng jeep? Mga siguro 15? Sampuan, minsan may sampuan dyan. So, pag 10, 20 yun. Ah, Sa oo. 10, Pag ganun. Tapos 22 waluhan- kasi meron pa sa harapan. Hindi, kapag pag medyo payat, sampuan yan. Pag Pero yung kahit mga kasakay pang-waluhan natin, lang mga dapat. siyam, waluhan lang yan. Pag may mga balakang nga tulad natin, waluhan lang. Mga siyam, waluhan lang Oh, po. so mga ganun. nasa 20, di ba? Ibig Oo. sabihin, 20 buhay ang Yes. nakasalalay sa inyong pagmamaneho. So, kasama Pag-jeep, yan. Oo. diba? So, driving under the influence of alcohol, drunk driving, tsaka yung Under drugs. the influence of Kasama drugs. din sa sa may reckless driving. We're talking about reckless driving. Driving Wala pa tayo pa sa lang. Kakababayan reckless pa lang ng imprudence. pagmamaneho ito. Distracted driving. Uy, attorney ka. Oo, Pansin ano ko yan. yun? Naman tayo sa distracted driving. Ang Wow. dami ko na napapansin ngayon na parang hindi na hinuhuli yung mga Halimbawa, nagso-social media. 'di ba? Or Tapos yung may sagot, may kausap sa phone habang nagdo-drive. Oo, di ba? Tapos o kaya nagde-text, 'di ba? Nagde-text habang nagdo-drive. Oo. Tapos Ang dami kinakatikot sa cellphone Oo. habang nagde-drive. hindi ko lang alam no kung yung listening to music nakaka-distract ba? Depende sa music. Depende. Ang alam ko bawal attorney kami is yung TV. Kasi visuals oo na siya. naman. Kasi Kasi di ba mailingat ka lang ng kaunti yung Correct. mata mo, Oo. madidistract ka na talaga. Unlike kapag ka music kasi attorney cam, wala ka naman ibang titingnan, nakikinig lang tenga. Kasi nakalagay sa portal ng LTO, nakita ko yun listening to music, parang What kasama kind sa of mga music distract. kayo? Baka Kaya naman yung nga, may diba? music video. Okay, nakakantok na music, no? Wala ka antokin Pero ka rin. Yung pang spot. Paano yan? Ako naman yung pampatulog. Ten, 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 ten. Ano yun? Pampatulog. Kahit Kaya ako yung mga tutulogin anak ko na lang, i-off ko na yan. Yung mga anak ko, Mami, where's the 10-10-10 song? Asa na po yung 10-10-10? Ano yung 10-10-10? Yung pala yun yung hinahamham mo sa kanila. Oo, yung pala yung pampatulog nila. Ito pa, kasama na rin dyan, ito nga, nakalagay, talking to somebody in the car. Pwede naman makipag-usap siguro, basta But siguro attorney ka, talking to somebody, yun nga yung sinasabi kasi may pinakita ko sa kanina, di ba? Oh yes. Baka yun. Hindi lang talking ang ginawa, no? Nag-kiss kasi yun Yung pinakita mo sa akin, nag-kiss oo, sila Kasi nakaka-distract din siya. Ay, hindi lang- nakaka-distract talaga yun. Talagang mapapalingat din ako doon. Hindi lang para sa inyo na nasa sasakyan ko, di isa Correct. nga nasa likod at nakapaligid sa inyo kasi nakikita kayo, ano itong ginagawa ng mga tao sa sasakyan na nasa harap ko, nasa gilid ko, Yes. di ba? Naglalaplapon sa loob ng sasakyan. Nakaka-distract yun kasi hindi mo napapansin, green na pala. Hindi mo napapansin, may tatawid pala. Bigla kang aabante. Basta diba? bawal po yung any Form of devices. distractions. O tsaka yung mga usage of devices katulad ng Cellphone. mobile phone, laptop, Ay, tablet. grabe naman yung nagla-laptop habang nagdadrive. Uy, may ganun talagang pag kailangan ipasa sa report, kailan nandito ako. Kaya nag-Zoom meeting Sabihin muna. Kasi di ba nakakatakot yan, attorney ka, Yeah. makikipagbakbakan ka sa daloy ng trapiko, halimbawa sa EDSA o kaya sa C5, di ba? So, ayaw natin yun. Correct. At ayaw na rin ng ating technician yung medyo tayo, madaldal tayo. Kaya, babalik po kami. Shoutout muna tayo, Miss Thea, sa ating mga nanonood ngayon. Minsan kasi pag late ko na nabati, ang hirap ng balikan. Ayan. Pero babalik ka rin, attorney ka. Yes. Ayan, shoutout muna sa mga nakikinig sa atin ngayon. Magandang gabi po. Kina Elmer Bendol, Hil de los Reyes Toledo, si Rodel Anasio, Anrim Sabolboro, Henry Dolohan ng Zambales, Rogelio Bruno, si Cesar Boy Petrache. Ayan, good evening daw sa ating dalawa. Ivy Gutierrez, Magdalena Martin, lagi nakikinig sa atin, at si sabi ni Winston, baka parang si Master Dauming si. No? Iba yon sa yun favorite namin ni Missy. Oo, wala nang si Sunshine. Oo nga sa Meet Your Garden. Pinanood mo rin yun. Oo naman. O, diba? So, ganoon din po, magandang gabi po. Ayan, teka lang. Kina Papa Huwil, kay Mama Jovita, Nick Antalan, nanonood po sa may Bantog. Sa kayong Saan Bantog? bantog? Watching from Bantog
At ganoon din po kay Miss Petines, Alicia, at yung mga nanonood sa atin sa my YouTube, DZRH News 4K live stream. Babalik po kami, ilang po munang mga paalala dyan lamang po kayo. Reckless driving pa rin po ang topic natin. Kasama po si Attorney Cam. At ako po, Thea Petro Corpus. Dito lang po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Oras po natin, 1 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Mga mommies, laundry isang reckless driver. Ayan, alamin po ang reckless driving dito po sa ating programa DZRH Usapang Legal. Kasama po ako po si Attorney Cam. At ako naman, Thea Petro Corpus. At kanina pinag-usapan natin yung iba't ibang parang ano ba yung types, no? Iba't ibang uri. Yan. Iba't ibang uri ng reckless driving. Naku. So overspeeding at yung distracted driving. at saka yung driving under the influence of drugs or alcohol. Yan. At alam niyo po ba na ang reckless driving, kapag kayo nahuli, meron po yung fine. Yan. Pag Fine. pag first offense, 2,000 pesos. Okay. Second offense, 3,000 and 3-month license suspension. Naku po. Third offense, 10,000 and a 6-month license suspension or revocation. Naku, mare-revoke. Ibig sabihin, Attorney Cam, yung pribilehiyo mo ay maaaring mawala na sa'yo ng permanente. Pwede bang halimbawa na revoke yung license mo in that, for that reason, pwede bang i-apply mo ulit sa susunod? Depende. Lalong-lalo na kasi kung halimbawa ang ano natin is yung meron ng mga reckless imprudence. Meron ka nang nasaktan na damay. Yes, 'di ba? Tapos ibahin niyo po yung sa may sa may distracted driving act. Medyo mas mataas ang penalty doon kasi ang first offense doon 5,000 agad. Agad-agad. Doon kasi sa 'di ba 2,000 lang first offense, reckless driving. Pero pag sa anti-distracted driving act, first offense 5,000, second offense 10,000, third offense 15,000, tapos 3-month license suspension. Naku, although mas mabigat kapag ka-distracted ka. Kaya kapag ka ikaw ay may kalampungan sa loob ng iyong sasakyan, ihinay-hinay, wag na dyan yan gawin, di ba? Antayin ninyo maihatid mo siya sa inyong bahay para mas safe kayo parehas. Tapos yung driving under the influence of drugs and alcohol, ayan, so meron mas niyang- matindi pa ang penalty dito, Oo, Attorney ang Cam. fine neto 20,000 to 500,000, meron siyang penalty na reclusion temporal. No! May imprisonment. Tsaka yung driving under the influence of meron din siyang 3-month imprisonment. Parang may naririnig ako. Tama ba yung naririnig ko? 3 months imprisonment. So, ibig sabihin makukulong ka ng 3 buwan dahil sa iyong kababayaan sa pagmamaneho. Hindi ka nag-iingat, Attorney Yes. Cam. At meron ka kasi madadamage kasi, Attorney Cam, kapag ka ikaw nga ay under the influence of drugs, di ba? Prohibited drugs. Yes. Tapos, babalikan natin ang ating mga iba pang usapin. Tanggap muna tayo ng report, Miss Thea. Parang may relasyon sa may kinalaman din sa ating pinag-uusapan, Attorney Cam, dahil isang lady car driver inaming nakatulog at sumampa pa sa Center Island ang kanyang minamanehong sasakyan sa C5 Road, Parañaque. Idetalye mo ang balitang yan, RH27, Noche Kakas. Noche? Attorney Cam, nakaligtas at walang tinamong sugat sa aksidente ang lady driver matapos sumampa sa Center Island ang minamanehong sasakyan sa C5 Road, San Dionisio Lungsod ng Parañaque. Ayon sa driver na si alias Lee, nakatulog umano siya habang nagmamaneho. Nabulaga na lang siya nang sumampa sa Center Island ang minamanehong sasakyan. Galing umano siya sa Taguig, nagpa-medical at papunta sana pauwi sa Bacoor City sa lalawigan ng Cavite. Nagpasalamat naman siya na hindi bumangga sa post ng Oriente ang sasakyan. Ayaw na rin niya magpadala sa ospital kahit bahagya siyang nasaktan sa nangyari. Kanina, apektado rin ang daloy ng traffic sa mga motorista galing ng Las Piñas sa patungong Multinational Road sa Airport Parañaque. Arit sa 27 na chikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat! Ako'y isang reckless dito sa aming booth. Sa booth lang naman. Di mo, clumsy lang. Clumsy. Maraming salamat, Noche Kakas. Ito yung, alam mo, marami tayong mga
napapansin, no? At saka yung naobserbahan, ito talaga mga sumasalsa sa mga Center Island. Pero may mga iba po na sumasalpok sa Center Island, lalo kapag mga motor, mabilis. Medyo delikado po Mas yun. delikado talaga kasi mahirap yung balance. Unlike ito, kapag ka nga naman naka 4-wheel ka, halimbawa sasakay mo talaga, kahit pa paano, mas na safe ang mga sakay nito. Lalo kung hindi ka rin naman ganun kapaspas magmaneho, di ba? Tapos may mga iba, napapansin mo ba? Kasi sobrang bored sila pag traffic. Minsan, nag-Netflix. Hala! Nanonood. Kaya nga hindi ka dapat nanonood, Attorney Cam, kapag ka ikaw ay nagmamaneho sa loob ng sasakyan. Yes. At saka, kaya effective din daw yung carpooling. Para kahit pa paano. Meron kang hindi ka antokin. Oo, hindi ka antokin kasi may pagchichismisan kayo, 'di ba? Na Meron kayo trabaho nyo. Meron kayo sinisiraan na katrabaho, 'di ba? O kaya kamag-anak ninyo, ganun pagkukwentuhan niyo, pagchichismisan ninyo. 'Di ba? Kasi pagka mag-isa ka, talagang ang tendency niyan, hihikab-hikab ka, 'di ba? Tapos bore na bore ka kasi nga naman ang bagal ng daloy ng trapiko. Antukin ka. Antukin ka talaga, dalawin ka talaga ng antok. Syempre, pagod tapos ang init sa labas, 'di ba? Naalala ko dati nung nung first time na in-implement Alin? yung Anti-distracted driving. Tapos kahabaan ng C5 yata yun. Oo. Papunta sa inyo sa LA? Sa LA, 'di ba? Grabe yung traffic nun, tapos bawal daw yung cellphone, no? Oo, Attorney. Maraming mga kamot ulo talaga no? Pero maraming nahuli yan dati nung active pa kasi naka-NCAP pa noon. Kasi kitang-kita yun, di ba, sa mga CCTV cameras, mga footages talaga. Hindi mo ma-deny kasi talaga nakaganon ka. Tsaka yung brilyo ng cellphone, talagang naandun. Kaya... Yung iba naman ang ginagawa, parang yung parang nakakabit na siya sa may unit. Car, no? Oo. Tapos parang i-on mo na lang doon. Correct, oo. Tapos sasagutin mo. So hindi mo nahawakan yung phone Bluetooth, mo. naka-Bluetooth hindi ka mo na. hawakan yung phone mo. Hindi mo siya ilalagay. Kasi pag sinagot mo may siya, movements ka kasi sa katawan, sa kamay mo, distracted ka na talaga. Diba, Kasi dapat nasa nagmamaneho ka, manibela, cambio. Dalawang kamay mo. Tapos pag may ganun ka na, paano na yung sa cambio mo? Oo. Diba? Paano ka makakakambyo? Makaka-turn ka ng right, di ba? Gaganon ka, di ba? So, may imbalance na ng bahagya. So, medyo delikado na. Correct. Ayan. So, may mga ganun pero ako, ayoko yung merong pinapanood kasi nahihilo ako. Ikaw ba nahihilo? Hindi, dapat talaga, hindi ka talaga dapat nanonood. Kasi dati nga sumasakay ako sa mga bus, di ba? Ay, oo. Masakit nahihilo ako. Tsaka hindi maganda yung ang tawag dito. Di ba kasi kiray-kiray kasi yung tawag sa Ilocano. Yung kiray-kiray. Yung hindi maayos, gumagalaw-galaw yung kanilang signal. So, pero sakit sa mata, nakahilo. Mas gusto ko din may naririnig lang ako, Attorney Cam. Kasi enough na sa akin kaya lagi ako nakamonitor, ganyan. Kasi para makikita ko, merong hindi na ayos na ganyan, di ba? Kasi para nagigising yung diwa ko habang nagmamaneho. Ayan, makinig kayo ng DZRH sa talapitang 666. Nandun lang tayo, di ba? Correct. Pwede rin para hindi ka mabore. Pwede rin naman sa FM. Kung ikaw, mamili ka. Kung Love Radio, Yes FM, Easy Rock. Soft music. Di ba? Easy Rock. Ano may mga kantahan sa Easy Rock? Easy Rock. Ano mga kinakanta dyan? Marami. Looking Nagulat ako dun Yun po paborito namin kanta. Kung saan kami na tamaan ng isang reckless driver. Diba? Rico? Hindi na natin na perfect yan. More practice pa rin daw tayo. More fun. Feeling ko, alam mo, Attorney Cam, itong pagganta natin, nakakatulong talaga ngayong Mayo. Ayan. So, pag-usapan naman natin. Tapos na sa reckless driving. Okay, tapos na. Doon tayo sa reckless imprudence. Bakit lagi yung reckless imprudence, laging meron kaakibat, Attorney Cam? Resulting to. Yan. Lagi siyang ganyan. Na nadulot ng. Yan, di ba? Kasi nga, ito na po yung dinidefine sa revised penal code. Yan. Ang reckless imprudence kasi, ito yung parang voluntarily but without malice. So, nagawa mo pero wala kang malice. Hindi mo sinadya. Hindi mo sinasadya. Doing or failing to do an act from which material damage results. Hindi ko sinasadya pero nakapanira ako. So, lagi natin napakinggan, reckless imprudence resulting to damage to property. Yes. Reckless imprudence resulting to
Homicide. Yan. Reckless imprudent resulting to physical injuries. Injuries. Yan. Oo. So, madamay-damay na. O, lagi kang may nadadamay dahil sa iyong kapabayaan. Yes. Ibig sabihin, dahil sa iyong kapabayaan, meron kang napinsala. Yan yung reckless imprudence. Pag sinabi nating reckless imprudence, ito damage to property yung nireport ni Noche Kakas, sumampa sa Center Island. Nasira ang Center Island. Dati nasira yun eh. Dati ka ba irason yun, attorney? Dati nung bako-bako yun. Nasira mo pa rin siya. Konti lang eh. So, damage to property pa rin yun. Okay, damage to property. Ayan. Tapos, ang pinaka, kasi dito is yung... Penalty niyan. Hindi, mamaya, banggitin. Kasi sige. ang penalty sa reckless imprudence, depende kasi yan dun sa laki ng damage na mo. Nasira mo. For example, di ba merong nag-viral na parang dumiretso sa parang isang kantin ba yun o isang shop? Oh. Di ba? Ang laki ng na-damage niya doon. So, syempre. pabayaran niya yung lahat ng properties na Yes. damage niya. Okay. Tapos, hindi lang yun, no? When we talk about civil damages, yung Takot, yung kaba? Hindi. Ganyan ba? yung civil damages kasi, ito yung, di ba criminal case kasi yung reckless imprudence. Okay. Halimbawa, resulting to physical injury. Okay. So, yung Meron kang nasaktan. yung driver, Mm-mm. dun ka sa criminal case. Okay. Yung operator. Yung operator, dito ka sa civil, Civil case. case. Merong danyos dito. Yung may-ari nung sasakyan, yun ang magbabayad ng damage. Pwede mong habulin yun. Kaya tandaan po ninyo, kapag nagbebenta kayo ng mga sasakyan, huwag kayong bibili ng mga, huwag kayong magbebenta doon sa mga buy and sell. Hindi naman sa pag-ano. Kasi lalo kung walang maayos na paper, mga open deed of sale. Oh. Kasi pag na-track ni LTO, na merong history yan, na ikaw ang may-ari, baka pwede ka nilang habulin. naku, Diba? sa iyo maisisi ang bad record nung So, sasakyan dapat na kumpleto ka nabili ng mo. mga requirements kapag meron ka deed of absolute sale, tapos nakalagay doon na dapat ipalipat sa pangalan nila, no? Yung property na yon. Correct. So, hahabulin ka dito. Ako, may responsibilidad ka rin bilang ikaw yung may-ari, bukod pa doon sa responsibilidad nung mismong nagmamaneho ng sasakyan. Correct. Kasi ang driver naman usual katulad niyan sa Solid North, no? Wala man pera yung pambayad na yun eh. Correct. Yung may-ari. Pero, mananagot siya dun sa krimen na ginawa niya. Oo. Pero dun sa danyos perwisyo, mananagot ang may-ari Operator. nung bus line na yon. Okay. So, ganun siya nag-operate. Kasi kung halimbawang ikukulong mo to, no, yung driver, siya rin yung pagbabayaran mo. Walang pambayad saan dyan. kukuha? Pangalawa, saan pa kukuhain ko ikukulong na yan? Correct. Tama. Yung mga may-ari ng mga Yun yung kahalagahan. oo, Oo. kahalagahan. Tsaka kung ikaw may-ari ka ng sasakyan, di ba, maingat ka mag-drive. Totoo rin Huwag naman. mo rin pinapahiram basta-basta kung kani-kanino. Yung sasakyan. Lalo nakapangalan sa'yo. Ay, kaya pala sa akin mo lang pinapamaneho yung sasakyan mo. Correct. Tiwala ka, pero doon sa hindi mo kakilala. Wow. Oo, may nanghiram sa akin dati. Sabi niya, although kakilala ko naman siya, pero Ay, syempre wala akong tiwala. Oo, di ba? oo. So sabi ko naman, although kilala ko rin yung driver, driver talaga siya. Kasi hindi ko alam kung saan sila pupunta or what. Sabi ko sa kanila, yung nanay ko gala, di ba? O sige, pwede niya naman hiramin sa sakyan ko, pero mayroon yung package. kasama yung nanay Kasama ko. nanay ko. O syempre, matras sila. Oo, ayun nila kasama. Ay, yung ba nun, safe na safe kayo no? Kasi ubita ang kasama ninyo. Oo. Kasi hindi niya kayo tatantanan sa pag, talak-talak. O, Yes. di ba? O, kaya yan, mamaya pag-usapan natin yung reckless imprudence resulting to homicide. Dito yun na nangyari sa Solid North. at saka sa NAIA. NAIA, Yan. okay. Gumaganda na po, gumaganda ang ating talakayan. Sa pagbabalik po ng DZRH, ako pa rin po si Attorney Cam. At ako pa rin, Thea Pecho Corpuz. Oras po natin, 16 na minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. This time, Homicide. Yan. Kasi po, no, ang kakasuhan ngayon yung Solid North, no, yung driver, ang charges sa kanya. Of course, yung reckless imprudence resulting in multiple. Homicide. Dami kasi, di ba? Oo. Multiple physical injuries, Ang di dami ba? kasing nasaktan. And multiple damage to properties. Oh, di ba? my Kasi gosh. ilang yung sasakyan. Ilan sasakyan ang na-damage mo Correct. or nadamay. Pag na-damage, nadamay, nasira dahil sa iyong kapabayaan. Yes. Sa naman, sa NAIA, yung motorist doon na bigla na lang nag-overspeed, reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide. Kasi Dalawa yung nasawi. Yes. And multiple physical injuries. Kasi may mga nasaktan. Yes. Ay, ito pala, Attorney Cam, sorry, And makat damage lang to kita. property. Yes. Kasi halimbawa, so nasaktan, kaso eventually, Namatay. namatay. So, Ano homicide. magiging homicide? Mag-graduate siya into homicide. Hindi naman mag-graduate, tataas. Tataas lang. pala yung Ano kanya. to, graduation? Alam ko na, kaulat ka na nag-graduation ngayon.
Pero ano, tataas na. For the lack of better term. I know. Sorry, gagraduate. Gagraduate na siya. Magiging ano siya. From serious physical injuries to homicide. Pag natuluyan. Oh, yes. naku. Tsaka alam mo ba, sa reckless imprudence po, no? Halimbawa, may damage to property. Merong holding period na tinatawag eh. Anong holding period? Yung driver, makukulong siya at least 12 hours. Habang iniimbestigahan. Okay, kasi kailangan Yes. malaman muna kung anong naging sanhi Yes. ng kanyang kapabayaan. Kapag resulting to physical injuries, at least 18 hours. Holding time lang to. So, Oo. sa amin ka muna, ha? Sa ano yan? Oo. Sa presinto, parang ganyan. And then yung pag may namatay, at least 36 hours. Oh, so that's 1.5 days. Kaya, mapapansin nyo, di ba, bakit dinala sa presinto, bakit ang tagal, hindi makaalis. May holding period po na tinatawag. Oh, kaya pala sinasabi niya, bakit ganun? Kahit hindi kasalanan ng driver, siya pa rin yung may kasalanan. Yung pala kasi, yan yung prescribed ng batas natin. Yes, may holding period sila. Holding period. At saka hindi lang yan, no? Kapag halimbawang meron kang halimbawa lang na nasagasaan or what, tapos tinakbuhan mo, hindi mo tinulungan, naku, may additional penalty pa pala yun. Kasi attorney ka, sasabihin nila, natakot. Hindi rason yun eh. I got scared of my own safety. Hindi. Talagang hindi naniniwala. Tsaka hindi, pag-usapan naman natin yung sa may naiya. Okay. No? Kasi marami talagang lumabas ngayon ng mga circumstansya na kung ginawa ni Bollard ang kanyang dapat na ginawa, if it served its purpose, hindi sana... kung bakit siya nandoon. Oo, yung dahilan kung bakit itinayo yung Bollard na yan, kung nagawa niya yung dapat niyang ginawa, which is to stop, 'di ba? To further to stop the vehicle from speeding, 'di ba? To stop it from getting into the property. Wala English na po tong aking partner, ha? Paano ba kasi yung tatagulo? Ayun, basta ihinto, 'di ba? Basta mapigil ang kanyang pagbulusok. Ayan, 'di ba? Kung napigilan ang kanyang pagbulusok, wala sanang nasaktan, wala sanang napinsalang may damage tao. siya sa sakyan, 'di ba? Ganyan yun. Oo. And kung makupi man yung Bollard, walang problema. Bollard naman yun eh. Kasi sa ibang bansa po, yung kanilang Bollard ay talagang matibay. Matibay. So, pag binangga ng ng kahit na overspeed na mabigat na sasakyan, masa-stop siya. Ma-stop yung sasakyan. Yes. Yun ang purpose nun eh. Oo. Yung sa atin po talaga. kasi, sumama eh. Tinangay ng sasakyan. Tinangay ng sasakyan. Tapos pakikita mo yung lalim niya, ay kakapiranggot lang pala, no? Oo, parang design lang siya, attorney ka. Oo. Para panghawi lang siya ng tao. Hindi. Hindi. Siya panghawi talaga siya ng sasakyan. Kasi nga, high foot traffic area yun. So, para pangalagaan yung mga tao, yung mga pedestrian na dumadaan doon sa area na yun, kaya may Bollard. Kaso hindi nga nag-function ng tama yung Bollard. O, diba? Yun ang masakit eh. Ngayon, Bakit kaya? Syempre, hindi natin Bakit kaya hindi standard? Hindi natin alam kung ano ba nangyari doon. Hindi marunong yung gumawa. Hindi marunong? Kinulang ng budget. Bakit Pero kinulang? magkano yun? Di ba parang laki ng... Milyon ng, Yes. di ba? Alam mo naman tayo, pagka may proyekto ang mga ganyang mga infrastructure na tinatawag, di ba? Malaki ang gastusin sa mga ganyan. Pero bakit? Saan nagkulang? Saan nagkamali? Yun ang masakit eh. No? Naglalaan tayo ng pondo, pero... kasi may mga kilala rin tayong mga contractor na nag-ano sa mga mga LGUs, government projects, procurement and everything. nag-bid. 30% lang, no? Ang napupunta sa mismong proyekto? Yes. Hindi sa tao, ha? Proyekto. Oo, nasa yung 70%. Ayun na yung sa tao. Yun na yung sa tao talaga. Na naghati-hati. Siyempre, mas malaki yung pinakaalam mo na. Tapos, hanggang bababa na bababa. Lahat ng pipirma dyan, meron yung yun ang tinatawag na the big one, attorney ka. The big one? Earthquake yan, ha? Earthquake ba to? Oo, kasi para naman talagang gano'n na lang yung diba? pinsala na mangyayari talaga. Kaya ngayon, tayo ngay parang na-shock tayo, no? Na-trauma tayo eh. Tayong Diba? mga gumagamit ng airport. Parang lahat tayo magiging awareness sa paligid. Gagamit ba ako dito? Dapat ba ako dito magpahinto? Tsaka parang, tignan natin parang gusto mo na pumasok lahat sa loob, no? Correct. Oo, diba? Kaya ako, I look forward na talagang maayos, maisaayos yung mga ganyan, dapat nagpa-function ng nararapat. Yung isa na yan, bollards, diba?
And ang dami pang awakening din yung mga nangyayari sa atin, Yes. Attorney Cam. Peterlyn Sanchez from Jeddah, KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Arabia. Magandang gabi po. Dory Espino, hello, good evening. Ba't ang gaganda daw natin? Baka sa ilaw po yan. Oo, salamat po sa ilaw. Salamat po sa FX. Si Miss Gael, nakikinig din po. Johnny Ogalenola. Wow. Rogelio Pagdanganan Clara Jr. nanonood daw sa Bulacan. And Alex De Leon. Oh, Bakit? sabi dapat po drop and go lang po yung mga sasakyan doon, hindi po nilalagyan ng parking, hindi po parang parking area sa may. Nag-park ba? Parang dapat siyang nakapark Pero siguro kasi yun, 'di ba? Parang 5 minutes lang, 'di ba? Oo, may Yung unloading and unloading. Oo, kasi tutulungan mo pa syempre magtatanggal ng maleta, 'di ba? Bitbit maleta. Yes. Mm-mm. So yun, baka naman palitan na ulit yung Bollard na Bollard yan. na Sana yan. nga ma-reinforce na siya ng tama at nararapat. Kalungkot kasi Sana wag nang ang maulit sakit, yung ganitong ang sakit bagay. sa puso bilang isang magulang. Oo. No? Na narinig mo na nagkaroon ng may namatay na mga minor de edad, especially dun sa SCTEX din, di ba? Kasi may mga nag-camping, di ba? Supposedly, oo. Yung mga bata doon, ilang minor de edad yun. Correct. Tapos isang 2 years old na buhay, thank you Lord, pero wala nang magulang. Correct. Di ba? Sakit din sa puso. At ito pa, yung bata na naghatid lang naman sa magulang niya. Sa tatay Magbababay niya, lang. babay lang. Oo. Tapos, yun Siya ang pala yung nangyari. permanenteng magpapaalam na sa kanyang mga magulang. Ayan, kaya ang disgrasya, alam natin hindi maiiwasan. Pero kung yung mga sirkumstansya nakapaligid dito, Yun ang dapat nating pagtuunan Yun ng ang pansin ngayon. yes. Oo. Para maiwasan ang mga hindi magagandang kaya mga tumakbo ka na pangyayari. sa iyong mga plataforma. Kaya nga po nais kong ipagbigay alam sa inyo lahat mga kababayan ko na hindi man po ako palarin ngayong taong 2025 sa midterm elections inyo pong pakaantabayanan ng Ano taong yun? 2028. Hindi pa rin po ako. Salamat po. Sino ba nag-play nun? Ako. Ikaw, okay. Gusto ko lang po ipagbigay alam sa inyo na sa darating po na 2028, Thea Pecho Corpus po, hindi pa rin po tatakbo. Yay! Hindi naman pala tatakbo Yay! Kasi hindi tatakbo. Yay! Diba? Maraming salamat sa mga tumutok sa amin. Again po, Wednesdays and Fridays. Nakakasama niyo po ako po si Attorney Cam. At ako naman po, Thea Pecho Corpus. Tuesday, Thursday, makakasama naman po Attorney Rina Seco para sa DZRH Usapang Legal. Muli po, thank you so much. Good evening and abangan po ninyo ang Lunas. Yan. Yan, kasama si Cheska San Diego Bobadilla. Para sa DZRH, Una sa Pilipinas. una Sa Pilipino. Oras po natin, 7:30 ng gabi.